Sunod-sunod ang pag-atake sa Yemen. Wala pang 24 oras matapos ang unang insidente, muling nagpakawala umano ang Houthi ng missiles at drones sa Al-Makha na ikinasawi ng 7 katao at ikinasugat ng 30 iba pa. Naku po, parang hindi pa talaga humuhupa ang tensyon sa lugar. Жарко. Да тут все, ее вообще нету. Samantala, muling sumiklab ang mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Nagsagawa umano ang Ukrainian forces ng mga drone strike laban sa ilang target. Kabilang ang isang mahalagang oil refinery sa Tatarstan. Aba, mukhang hindi lang sa frontline umiikot ang labanan. Umaabot na naman ang mga pag-atake sa mas malalayong lugar. Dumako tayo sa Israel. May bagong sagabal sa Gaza peace plan. Tinanggihan umano ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ilang bahagi ng 15-point roadmap, lalo na ang planong pag-atras ng Israeli forces bago tuluyang madisarmahan ang Hamas. Mukhang may panibagong balakid na naman sa usapang pangkapayapaan. Dahil dito, muling lumalabas ang tanong, may pag-asa pa bang magkaroon ng kasunduan para sa Gaza? Samantala sa Iran, may panawagan para tapusin na ang tensyon. Nananawagan si Iranian President Masoud Pezeshkian na wakasan na ang tinatawag niyang neither war nor peace na sitwasyon sa pagitan ng Iran at United States at itulak ang isang pangmatagalang kasunduan. Mukhang may gustong kumawala sa walang katapusang tensyon. Kaugnay nito, may bagong appointment sa national security ng Iran. Itinalaga si Mohsen Rezai, dating matagal ng commander ng IRGC, bilang bagong kalihim ng Supreme National Security Council. Naku po, kasabay ng panawagan para sa diplomasya, isang veteranong military figure naman ang inilagay sa mahalagang security position. Sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon, ano kaya ang ibig sabihin ng hakbang na ito para sa magiging direksyon ng Iran? Kaya naman huwag kang bibitiw bigla, tumutok at alamin ang buong kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Muling naglungsad ang Houthis ng missile at drone attacks sa Al-Makha o Mocha, isang Red Sea port city sa Yemen. Wala pang 24 oras matapos ang naunang pag-atake sa lugar. Ayon sa Yemeni Armed Forces, 7 katao ang nasawi sa panibagong pag-atake, habang 30 ang nasugatan, karamihan ay sibilyan. Sinabi rin ng Yemeni military na 11 Houthi drones ang kanilang napabagsak, habang 2 ballistic missile ang nahulog sa dagat nang hindi tumama sa target. Samantala, sinabi ng Houthi military spokesman na target ng kanilang operasyon ang mga konsentrasyon ng Saudi troops at weapons sa depot sa lugar. Ayon naman sa Yemeni military, naapektuhan din ang ilang residential areas, civilian infrastructure, power generating stations at military possessions. Sa naunang pag-atake, 11 katao ang namatay at 32 ang nasugatan, habang nagkaroon ng malaking pinsala sa commercial port ng Al-Makha, kabilang ang mga gusali, commercial facilities, goods at food supplies. Nagkaroon din ng mga pag-atake sa kalapit na Al-Kokha, kung saan iniulat na isang Houthi ballistic missile ang tumama sa residence ng Hodeidah governor, na sinabing nakaligtas naman sa insidente.
Samantala, iniulat na nagsagawa ang Ukrainian forces ng mga pag-atake gamit ang mga drone laban sa ilang target sa Russia at sa mga teritoryong kontrolado ng Moscow. Kabilang sa mga tinarget ang isang oil refinery sa Nizhnekamsk, Tatarstan na mahalagang bahagi ng energy infrastructure ng Russia. Sa kabilang banda, tinamaan ng Israeli warplanes ang isang water culvert sa Kazmieh, irrigation canal sa Mansouri, Southern Lebanon, na bahagi ng irrigation project na nagbibigay ng tubig sa humigit kumulang 2,400 na ektarya ng mga taniman sa southern coast. Sinusuri na ng mga technical team ang pinsala at wala namang naiulat na casualties. Ang insidente ay nangyari matapos ang ikapitong round ng Lebanon-Israel negotiation sa Rome tungkol sa security arrangements sa border. Bukod pa dito, dako tayo sa Israel. Ayon sa ulat ng Israel Today, tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ilang mahahalagang bahagi ng 15-point Gaza roadmap na iniuugnay sa peace plan ni Donald Trump. Partikular na mariing tinutulan ng Israel ang anumang hakbang na maaaring magresulta sa pag-alis ng Israeli forces sa Gaza bago tuluyang maalis ang kakayahan ng Hamas na lumaban. Iginiit ni Netanyahu na kailangang madisarmahan muna ang Hamas, kabilang ang mabibigat at magagaang armas, bago maaaring magkaroon ng ganap na pag-urong ng mga puwersang Israeli. Para sa kanyang pamahalaan, mahalaga ang security guarantees upang matiyak na hindi na muling magiging banta ang Hamas sa Israel. Bagamat may ilang bahagi ng panukala ng US na sinusuportahan ng Israel, sinabi ni Netanyahu na may iba namang probisyon na hindi nila maaaring tanggapin. Ipinapakita nito na nananatiling malaking hadlang ang isyu ng Hamas disarmament at Israeli military withdrawal sa anumang magiging kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa Gaza. Samantala sa Iran naman, nanawagan si Iranian President Masoud Pezeshkian na wakasan na ang tinatawag niyang neither war nor peace na kalagayan sa pagitan ng Iran at United States. At sinabi niyang ito na ang tamang panahon para magkaroon ng isang pangmatagalang kasunduan. Ayon sa kanya, nananatiling malakas at nagkakaisa ang Iran matapos ang digmaan, kaya bukas ang Tehran sa diplomatikong pag-uusap habang nagpapatuloy ang mga negosasyon sa pamamagitan ng Oman. Kasabay nito, malaking usapin ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, kung saan malaki ang naging epekto ng tensyon sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na malapit nang matapos ang pag-uusap ng Iran at Oman tungkol sa pansamantalang shipping route. Ngunit kailangan muna umanong matugunan ang mga kondisyon ng Tehran. Kabilang sa hinihingi ng Iran ang pagtigil ng mga pag-atake ng US, pag-alis ng mga puwersang militar ng Amerika sa paligid ng Iran, pagtanggal ng sanctions, compensation para sa pinsalang dulot ng digmaan, at pagpapalaya sa frozen Iranian assets. Dahil dito, nananatiling mahirap ang pagkakaroon ng final agreement kahit ipinapakita ni Pezeshkian na nais ng Iran na makaalis na sa patuloy na tensyon at bumalik sa isang mas matatag na kalagayan.
Kaugnay nito, ayon sa ulat, itinalaga si Mosen Reze, isang veteranong opisyal at dating matagal ng commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, bilang bagong kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran, kapalit ni Muhammad Bagher Zogader, na nagbitiw sa kanyang posisyon at inaasahang tatanggap ng ibang tungkulin. Si Reze ay magsisilbi rin bilang kinatawan ni Supreme Leader Mojtaba Khamenei sa konseho na gumaganap ng mahalagang papel sa pagbuo ng mga polisiya sa national security, foreign policy at military affairs ng Iran. Ang appointment ay maaaring magpahiwatig ng mas malaking impluensya ng mga veteranong military figure sa mga pangunahing desisyon ng Iran, lalo na sa harap ng lumalaking tensyon sa rehiyon.